Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa International Criminal Court na mismo ang court president, Judge Tomoko Akane. Meron siyang pahayag last month, December, na yung sanctions na ipapatong ng United States government sa ICC, sabi ng court president, would rapidly undermine the court's operation in all situations and cases and jeopardize its very existence. Maaapektuhan ang mga kaso, yung mga warrant of arrest na inisyo, kasama na yung iniimbestigahan na war on drugs laban kay PRRD. Kasama na yan na maapektuhan. Kaya good news po ito sa mga nagmamahal ng kapayapaan. Yung mga Pilipino na nakaramdam ng katahimikan noong panahon ni PRRD na war on drugs. Kasi kung sino pa yung presidente na may pagmamahal sa bansa na ginawa niya yung makakaya niya, tapos siya pa ang iimbestigahan, iwawarant o pares ng ICC. Ito na po, ang gaba, dili magsaba. Okay, ito. News ng Reuters. Basahin ko Exclusive. International Criminal Court prepares for possible US sanctions. Naghahanda na po ang ICC. Sa tingin ko, wala silang kalaban-laban eh. Kasi the most powerful nation ang makakalaban nila. At very determined ang Trump administration na patawan ng sanction itong ICC na ito. So, ito yung summary ng balita. ICC braces for financial fallout from potential US sanction. US House Bill targets ICC over Israel arrest warrants. Sanctions could limit ICC's financial transactions, threaten operation. The very existence of ICC nanganganib na po mababang bangkarote magsasara. Kasi kahit may pundo yan, hindi niya ma-withdraw. Karamihan pala ng pundo ng pundo ng assets ng ICC nasa US. Tingnan ko merong post dito ni Edwin Hamora. Dito na lang tayo magbase, Sinamarize ni Edwin Hamora itong US sanctions na ito. Okay, so basahin ko kay Edwin Hamora. Isa sa mga pinaka-active sa social media si Edwin Hamora na pro Duterte ito. Alam nyo mga best, sabi niya, gusto ko rin naman sana ang idea ng ICC para ma-prevent ang mga eksena tulad ng nangyari sa Hatching, Germany at sa panahon ng Pol Pot dyan sa tabi-tabi. Kaso lang, ang binibira ng ICC pag hindi Africans, mga Asians. Mexicans nga, puro libre. Ang tanong, mga kaya ba nilang pag-initan ang mga super powerful nations? Tama. Tayo, Asian, pinag-iinitan nila si Pangulong Duterte. Pinag-iinitan nila ang Israel, African nations, pinag-iinitan. As if naman, susunod, basta dito. Ayon, dahil sa galit ni Trump, yung mga datong salapi, pilak at ginto ng ICC ay nakaimbak pala sa Estados Unidos. Kundi ba naman mga tanga? Ha ha ha, sana diniposito na lang sa hindi maabot ni Trump. Di goodbye ang mga yon. Hindi na sila maka-withdraw kahit pang merienda lang. Why?
Kasi literal na gagawin silang ice candy ni Trump. Yan na, mayroong House Bill na pagbubutuhan ng mga karamihan na ang House, ang Congress at ang Senado ngayon, controlled na ng mga Republicans. Pagbutuhan nila yan, and it's sure it will come, nako, grabing sanctions na ipapataw ng US government sa ICC. Itutuloy ko na lang dito. The US, dito sa Reuters, basahin ko. The US of Representatives voted this month, January, to punish the court for issuing arrest warrants for Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu and his former defense minister over Israel's campaign in Gaza. The bill would impose sanctions on any foreigner who investigates, arrests, detains, or prosecutes U.S. citizens or those of allied countries that are not members of the court. That include Israel. While the exact scope of the sanctions and the targets are still unclear, the court is preparing for major financial fallout. One of the sources said evidence was being backed up due to fears US tech giant Microsoft would have to stop working with the court. Talagang, grabe itong sanksyon na ito. Mga bangko, financial institutions na may ugnayan sa ICC. Winarningan na sila ng US government. Cut off your ties with ICC, otherwise masasama kayo sa sanksyon. Di wala. Yung Microsoft na nagpro-provide ng technology, ganon din yon. Mag-stop na yung partnership siya with ICC. So yung mga ebidensya nila na sa digital wala na. So basically, mag-stop na ang operations ng ICC once na ma-implement na ang parusa, sanctions ng US government against ICC. So, ligtas si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at yung former defense minister. Of course, ligtas na rin ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pasalamat tayo sa Diyos. Answered prayer ito. Dahil yun na nga, ang presidente, one of the best presidents we ever had, President Duterte, hindi dapat na litisin ng ICC. Kung litisin man siya, dapat dito lang, pailan nila ng kaso sa Philippine courts. No problem. Sige, bring it on. Pailan nyo siya. Huwag lang ICC dahil hindi katanggap-tanggap na ang isang banyaga ang lilitis sa isang presidente na nagmahal sa kanyang bansa. Again, mga kaibigan,